Okay, Jerens, No, meron kayong ganon? sa minun ba? Your Honor, yung panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Hindi ko po alam. Hindi pa ba panahon ito? Hindi pa po. Hindi pa ikaw ang presidente, Hindi pero pa. membro ka na during the time. Membro lang. Okay. Mr. Chair, Yes, yes. follow up lang po kay J. Renz Kilario. Sabi niyo 2020, nung nangyari ito sa baby ni Sir Randolph, hindi pa kayo presidente ng SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa poblasyon, paakyat doon sa kapihan? Hindi po ako, hindi po. Kasi hindi ko yung presidente. So, ordinary Jerens, member lang po ako. makinig ka ha. Nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila, whether yung bumaligtad na membro ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw Opo. presidente, pero acknowledged leader ka na nila as Senior Aguila. Hindi po. Kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not? Yung Senior Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. O sino pang ibang Senior Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw na ang mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung Wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko, Senior Aguila. Are you or are you not Senior Aguila? sa screen name ko lang po, Senior Aguila. Kaya nga, ikaw si Senior Aguila, di ba? Opo, opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senior Aguila, na reincarnation of the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag na Senior Aguila na yung screen name ko is 2021 na po yung nakaregister yung 2021, Chair. 2019 ka pa sila tatawag na Senior Aguila. Kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan. hindi po yan totoo, Your Honor. Mr. Chair, Yes, pwede sorry, natin ipa-examine yung records nung naunang hearing natin. Well, kahit na kung hindi na kailan, examine, 2019. Very clear. Very opo. clear siguro sa lahat. My memory is very fresh and if you go by all the affidavits of all our resource persons, 2019 pa, Senior Aguila na ang tawag sa kanya. But anyway, babalikan kita mamaya. Pero dito pa rin sa line of questioning ng Chair, may impormasyon po ako na nagsasabing nung natapos ang audit, pinatawag ni Senyor Aguila ang lahat ng mga national managatay. So tinawag ni Senyor Aguila, sabi niya may hihingin daw siya na pabor sa kanila. Kasama doon ang asawa ko, sabi nitong resource person ko. Ang pakiusap niya, lahat ng income sa bobo fishing, sa kanya na bibigyan. Bibigyan lang niya sila ng isda, 2 kilos, kasi lahat ng kuhang isda, ang kukuha noon sa tabing dagat ay ama ni Chenga Lea, si Javierto Kisagan. Siya yung kukuha sa lahat ng isda sa mga national managatay. At siya lang ang authorized na magtinda doon sa palengke ng kapihan. Ganyan po ba, Senyor Aguila? Pagkatapos po ng Typhoon Odette, inipon nyo lahat ng mga mananagat at sinabi nyo, lahat ng huli nila ay sa inyo na lang lahat, pero bibigyan nyo sila ng tig 2 kilo at yung kokolekta ng lahat ng iba pa ay ang ama ni Ma'am Chinga Lea, si Javierto Kisagan. At si Mr. Kisagan daw ang in charge sa pagbenta ng lahat pa ng mga isdang iyon sa palengke ng kapihan. Mr. Chair, can I explain?
Please try to explain it to us po. Para maliwanagan yung lahat, sa akin lang pagkakaalam, nung una pa yung bayanihan, nakasanayan na kasi na pag may problema, lulutasin ng bawat isa, magtulong-tulong para malutas. In the time ng typhoon audit, so nagpatawag yung meeting ng board na pakatulong kasi yung mga nasalanta ng bagyo, anong ating gagawin para sila makabangon. Kaya, iba-iba nagsuggest na tutulong kami, may tumulong. Kaya, miniting namin yung lahat, paano tayo makatayo na para makatayo tayo sa nanggaling sa bagyo, para sa bagyo. Pag humana na, Your Honor, nagpa-meeting me, nagkasabot ang mga kadaghanan, aron may makabakod sa kuan nga, magambag-ambag para masugdan ang hinabangay espesyal para makabarog ang mga nasalanta sa bagyo. Puro kami man tanan nakabenepisyo sa kuan. Kay nagkuan man may hinabangay, nagpahigayon man may hinabangay special during the typhoon audit. Imagine nga, kami lang yung community na nakatayo ng 1,400 houses in 1 month. Teka po, Senyor Aguila, bago nyo ikwento yung ibang kwento pa. So ang sinasabi nyo, pagkatapos ng audit, pinulong nyo lahat ng mananagat? At kinonsultan, yung board nyo lang? Hindi. Sino pong nag-usap para dun sa sabi nyong tulong-tulong? Nagpatawag yung lahat ng board para masulbad ang problema. Okay. Saan pagsulbad. Okay. Board ang nag-usap. So board ang nagsabi na kukunin natin lahat ng mga isda, ng mga mananagat, pero bibigyan natin ng tig 2 kilo sila. And then, yung balanse nun, yung karamihan nun, ang ama ni Ma'am Chingalea ang magbebenta. Dili Ganun ba? man amoy nahitabo. Ano ang naging disenyo ng tulong-tulong? Magtinabang nga rakibali, ipaabot anis kadaghanan. Pag meeting sa kadaghanan nga unsaon, ang board nagpapangutana pas kadaghanan, ikonsulta po kadaghanan ug unsa po ilang ikasuggest. So nagsuggest ang nagpatawag og general meeting. General meeting ng board or ng mga mananagat? Lahat na ng tao. Lahat ng tao. Opo. Kasama na yung mga mananagat. Kasama na lahat, mga panday, mga kuan. Ang panday lahi pud ang rolyo, magpanday pod sa mga kaning naguban og bahay. Sige, Mga bago pa yung nagka-typhoon. ibang sinasabi nyong pinag-usapan na tulong-tulong, huwag muna yung mga panday. Pag-usapan natin yung mga mananagat, kasi mananagat si Sir Randolph. Ang sabi pa nung informant ko, problema, may punishment. Pag hindi pumayag na ibigay lahat ng isda sa ama ni Ma'am Chingalea, bukod sa tig 2 kilo ang bawat mananagat. At yung punishment ay bawal ka ng mangisda. At sa foxhole ka lang. Parang katulad nung sinabi ni Sir Randolph kanina, yung punishment ay sa foxhole ka lang at bawal kang makababa sa patag. So ganyan po ba yung pinag-usapang punishment nung Hindi, board? wala pong punishment. Kasi Walang punishment. Walang punishment. So pero paano nyo in-enforce yung pinag-usapan ng board na sabi nyo, kinonsulta nyo sa lahat, pati sa mananagat, paano nyo in-enforce na lahat ng isda nila ay sa inyo, bibebenta ni ama ni Ma'am Chingalea bukod sa tig 2 kilo sa bawat mananagat? Nga niyang nahitabo, ma'am, ang kadtong mga nagatay nga meeting sa kuan nga unsaon man nga ang mga tao gikan man gud na apektahan sa bagyo nga arang kalisod kay ang mga managatay tungod kay gikasbawd dili ka panagat unsaon man nato nga makasud-an pod sila. Unang meeting para masulbad sa board. Mao na nga naka-suggest ang mga managatay nga magtinabangay ta, mag-ambag-ambag ta. Para Sige. ikasud-an sa atong mga kay magud mi diha ang ug nay problema sa usa, problema sa tanan. Sige, Senyor Aguila, itanong ko yan kay Sir Randolph. Kasi may iba pa akong narinig, Mr. Chair, tungkol dun sa pagkatapos ng Typhoon Odette,
na bukod sa nakihati sa malaking bahagi ng huli ng mga mananagat, ay nakihati pa sa disaster aid na ibinigay noon ng DSWD. Kaya yan din po ay iniimbestiga ng DSWD. Pero Sir Randolph, matanong ko lang kayo, tama ba yung ikinwento ni Senyor Aguila na kinonsulta muna ng board ang lahat, pati lahat ng mananagat, bago sila nagdesisyon ng magiging tulong-tulong mula sa mananagat? Ikayo ba, Sir Randolph, kinonsulta ng board kung paano magtutulungan pagkatapos ng Odette? Waya ma'am, kay bali, diretso ra na nilag announce og kinsa tong authorized ni Senior Aguila nga mo'y magsulti sa kadaghanan. Direktang ina-announce, ma'am. So sa karanasan ninyo, walang konsultasyon, basta may i-announce na lang na desisyon na ng board. Apo ma'am. At ganun ganun din ba yung karanasan nyo dun sa ikwinento sa akin ng isang informant ko na kukunin lahat ng huli nyo, pero bibigyan kayo ng tig 2 kilo, and then yung ama ni Ma'am Chingalea ang magbebenta sa palengke ng kapihan. Ganun po ba yon? Opo ma'am, yun na yun yung after audit na yun.